Kung ikay magsusulong, ibigay mo sa kanya, hinihingi niya na 947.5 million, 401 million para sa kanyang mga programa, sa kanyang mga programa para po sa mga kanayunan, baka mahirapan ka idepensa ito. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Sa linya ngayon si Representative Zia Adyong, ang isa po sa mga miyembro ng Committee on Appropriations na siya ho naman tumitimon o sponsor baga sa budget po ng tanggapan ng Vice Presidente. Good morning po, Congressman. Good morning, Sir Ted. Kumusta po kayo? Mabuti po naman. Kayo po, kumusta po kayo? Okay lang. Ganito po, Congressman Adyong, ha. Ang rules ho dito, no, sa budget, sa GAB, sa General Appropriations Bill, is that lahat ng mga departamento may kanya-kanyang hearing sa Committee on Appropriations. And then, bawat hearing na ito, kapag nag-terminate na, gagawa na kayo ng committee report, maisasama na ito doon sa second reading, di ba? Para na umusad yung budget, di ho ba ganon? Tama po 'yun. Okay, sige. Para po magsimula po yung debate sa Yes, plenaryo, okay. ay gagawa po muna ng committee report Okay. yung mga nangyari po na Opo, pag-uusap yes. sa mga committee briefing. Tama Kaya po nga 'yun. po, kaya nga po. So kung kahapon po na-terminate na ito, kahit papaano po, gagawa na ng committee report at doon nga po sa proposal na iyon, maaari na po pag-usapan din kung paano po i-resolve ito pong hindi pagsipot ni VP Sara vis-a-vis yung kanyang proposed budget. Para nga bumilis na ho yung proseso kasi hindi ka maaaring magpasta ng GAB, 'di ba? May isang kulang, 'di ba? Ng departamento. yun. Okay, sige. So Opo. gusto ko lang po ilatag ito para maintindihan po ng taong bayan. Ngayon, Congressman, klaro ho naman, ako po ang tingin ko ho dito, klaro naman po sa liham ni VP Sara, no, na kayo na ang bahala kung ano disposition nyo. Nagbigay na kami ng proposed budget namin, nasa NEP na ito, kayo nang bahala kung anong aaprobahan nyo. Dito po sa EXICOM na gagawin po ninyo, hindi ho ba't dadaan pa rin yan sa committee deliberation para gumawa nga ng committee report? So, bottom line dito, ikaw mismo na mag-i-sponsor nito sa floor. Kasi kung ikaw mag-i-sponsor, bibigyan mo siya. Kung ikaw magsusulong, ibigay mo sa kanya, hinihingi niya na 947.5 million, 401 million para sa kanyang mga programa, sa kanyang mga programa para po sa mga kanayunan, baka mahirapan ka idepensa ito. Pero kung ang ibibigay mo lang daw ay MOOA, kumbaga, mas madali. Ikaw mismo ngayon, ano nasa isip mo, Congressman? Ako dahil po sa pangyayari, no, hindi ho natin inaasahan at hindi ho, well, that's why I said medyo masakit at frustrated po tayo dahil sana yung mga nakuha kung may coordination, number one, or kung meron pong participation ang opisina ng Vice Presidente, at least meron po tayong pagkakunan ng rason, no, kung paano po natin ito idepensa sa EXICOM. Dahil maganda naman po yung kanilang mga nilatag na mga programa, kaso nga lang po ay hindi ho kasi sa sistema natin sa gobyerno ay hindi po pwede yung bahala na po kayo. Diba? Unang-una, sila po yung nag-identify noong mga pondo na iyon. So sila po dapat ho ang mag-i-explain sa atin dahil sa preparasyon po ng pondo na yan, hindi po na-involve ang House of Representatives at hindi po na ang legislatura at hindi po Opo. tayo na-involve dyan. So to answer my question, Congressman. Oo. So, yung question niyo po, kung ganun po yung mangyayari, dahil babasihan po natin yung mandato ng Office of the Vice President, no? Ano po yung mandato ng Vice President kung sinasabi po ay may mga programa na dapat na ilaan doon po sa kanyang opisina para sa ganun ang mag-operate ang kanyang opisina. Tayo po ay paglalaban po natin yon. Okay. Ngayon, kung meron po tayong makikita din, dahil essentially ang sinasabi is yung pondo ng gobyerno, it should be used properly and utilized properly according to the mandate. May mga kasi na posisyon ang ating mga kasamahan dito na ang according sa COA ay may redundancy, meron pong pagkakapare-pareho ng mga programa sa ibang ahensya ng ating gobyerno. So ang sinasabi po nila ay bakit hindi na lang po
as ehensya na yon na naatasan na mandato naman po niya na magbigay na ganitong programa ay doon na lang daw ilalagay yung kanyang mga pondo. So kaya nga po mag-EXICOM dahil ma-attend po tayo at mapag-usapan po yan. Ang akin lang po, Sir Ted, is dapat ang titingnan din na po natin ay yung opisina ng Vice Presidente. Kailangan din po nating mag-allocate ng at least ng substantial din po ng amount para ito pong opisina to ay mag-operate naman po sa base po sa kanyang mandato. Okay, sige. Ulitin ko lang po ha, to answer my question po para mas klaro po, Congressman Adjong ha. Okay, mandato ng tanggapan ng Vice Presidente. Kayo po ba, ano po ba ang mandato ng tanggapan ng OVP? Sa Sir Ed, wala nga po yan sa Administrative Code ng Pilipinas ang Office of the Vice President. Ang nagbigay lang po dyan talaga ng although very clear po sa Constitution, ay yung executive order para pumalagyan siya ng mga kanyang mga staff at saka ma-streamline at ma-regularize ang mga staffing pa ng Office of the Vice President. Essentially, kung titingnan niyo po sa ating sistema dito, hindi ho pareho sa ibang bansa, ang Vice Presidente talaga is waiting in line. Essentially, ganun ho talaga. Hindi tulad ng sa Amerika, sa Estados Unidos, ang Vice Presidente, automatic po siya po yung tatayo bilang presiding officer ng Senate ng US Senate, Federal Senate. Dito po sa Pilipinas talagang mag-aantay lang siya unless nabigyan po siya ng nakaupong presidente ng portfolio. Okay. Ay yun lang po yung magiging trabaho niya. So to answer my question again, Congressman Adjong, simply said na ang budget para sa OVP ay yung budget para sa operasyon ng kanyang opisina. Tama po ba yun? Tama po. Pero although wala naman pong nagsasabing polisiya sa ating bansa na hindi maaaring mag-engage ang opisina ng Vice President for Social Services. Wala naman pong sinasabi ng ganon. Opo. Ang sinasabi lang po ng sa ating saligang batas ay yung executive order na po iyon ay for general welfare, the Office of the Vice President can engage into services that will benefit the general public. So very very generic po yung ganung klase mandato. Sige. So kumbaga ho, Congressman, walang duda na mabibigyan ng maintenance and other operating expenses budget ang OVP, di ba? Walang question doon, right? Tama po yan. Walang question po doon. Okay. Pero ang question na lang ho dito, yung pinagtatanunan ng inyong mga miyembro, kung bibigyan ba ng pondo si VP Sara doon sa kanyang mga social services programs, right? Yan po ang question. Okay. So kailan pag-uusapan yan at kailan kaya isasalang yan sa committee para nga makagawa na po ng committee report at maisalang na po itong OVP budget sa plenaryo? Sa ASAP na po yan, Sir Ted. Dahil ang pinoproject po natin ay this week or next week mag-uumpisa na po ang plenaryo. So ASAP po yan. Baka nga po ngayong araw na ito ay magkaroon po ng meeting ang EXICOM ng Committee on Appropriations. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo
si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd.
Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya
ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy niyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Briefing suspended.